Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema para sa reading na ito. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Virgo? Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Nine of Cups. Ibig sabihin nito guys ay dream come true or nare-realize mo na kung ano yung mga pinapangarap mo sa buhay. Nakamit mo na yung tagumpay na gusto mong ma-accomplish. Kasi worth it naman na dapat talaga ibigay sa iyo. Marami ka rin pinagdaanan na pagsubok na hindi mo sinukuan. At ito yung time na dapat mo rin bigyan ng pansin yung sarili mo or magkaroon ng self-care. Alamin natin kung ano pa ang ipapakita ng mystical card patungkol dito sa Nine of Cups. Ayan, nakatatlong card na tayo. Ang unang card ay intention. Napaka-importante nito para sa healing, abundance, at saka yung minamanifest mo sa buhay. Para magkaroon ng katuparan yung pangarap. Itong challenges, napaka-importante rin sa buhay natin kahit na mahirap harapin. Ito yung magpapatatag sa'yo at mas magiging meaningful ang buhay mo or journey na tinatahak. Kaya pinakita yung Nine of Cups kasi itong divine timing ang nagsasabi na ito na yung magandang pagkakataon para makabawi sa'yo ang universe. Connected lahat ng cards mo dahil sa nakikita na maganda yung intensyon mo kahit na merong mga challenges. Ayan na, ibinigay na sa iyo yung abundance or swerte kasi ito yung perfect timing para sa iyo. Alamin naman natin kung ano yung angel number mo. Ang unang card ay 333, is an alignment of mind, body, and soul. Isa pa yung kailangan natin na angel number. 777, you may be overexerting yourself and need to rest. Mukhang ang ilan sa inyo may kapaguran at saka distracted. At saka ang ilan sa inyo kapag problemado ka, tahimik ka lang. Yung oras mo, ginugugol mo sa mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo or loved ones. Ngayon naman guys, alamin pa natin yung ibang detalye kung bakit pinakita yung Nine of Cups. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Lovers, Nine of Swords, the Chariot in reverse. Ang ilan sa inyo, nagkakaroon ka ng problema sa emosyon o kaya sa relationship. Nagiging balisa ka at saka hindi ka kaagad makatulog sa gabi.
Pinapakita rin ang delay at saka wala sa control or direksyon ang buhay mo. Ang ilan sa inyo sa career ay magkatuwang kayo ng person mo sa negosyo. At maganda yung pinatutunguhan ng teamwork nyo or collab. Kaya lang syempre, ang advice ng cards na ito, huwag kayong magpaka-focus lang sa trabaho. Kailangan nyo din i-enjoy yung kita or yung pahinga. Kung may problem ka man sa career or negosyo, makakapag-isip ka ng paraan para magkaroon ng progress, para magkaroon ng changes sa buhay mo at magamit mo yung potensyal mo. Sa mga naghahanap ng trabaho, may posibilidad na kaya hindi ka makakita sa malapit kasi sa malayo ang trabaho mo. At para sa ilan na kung gusto mo sa ibang bansa ka magtatrabaho, kailangan lalapit ka mismo sa agency. Sa mga single, may landas kang tatahakin pero sa ngayon hindi ka pa makapili. Pwedeng dalawang lovers o kaya yung career or love life. At para sa ilang single, kung yung potential person ay nakikitaan mo ng sign na hindi ka naman binibigyan ng interest, ito na yung time para mag-move on. Ang ilan sa inyo, ang relasyon nyo ng person mo ay maayos at saka pareho kayong happy sa relationship nyo. Kaya lang, isa sa inyo ng person mo ang merong pinagdaraanan sa buhay. Ang iba naman, natuklasan mo na naglilihim sa iyo ang person mo. At ito yung dahilan kaya ang ilan sa inyo hindi nagpo-progress ang relasyon. Sinusubok ng panahon ang relasyon nyo ng person mo. At saka yung pinapakita ng mga cards, ang ilan sa nangyari sa buhay mo. Pero yung magiging resulta ay yung 9 of Cups. Na magkakaroon ng katuparan yung hiling mo. Huwag ka mawala ng pag-asa at saka kailangan ng patience. Ang mga cards mo ay the Tower, the World, at itong huli ay the Justice. Ito yung next na mangyayari na ang ibig sabihin ay yung mga problemang kinakaharap mo sa buhay ay merong malaking pagbabago. Nakadalawang cards ka na magiging pabor ang changes na mangyayari sa buhay mo. At itong pagbabago na ito ay patas at balanse. Mas lalong malalaman mo na yung tamang direksyon ng buhay mo. Sa career or negosyo, magkakaroon ka ng problema kaya maapektuhan ang financial mo. Yung kakulangan sa financial, feeling mo na nakawan ka or nasunugan. Pero ikaw mismo ang gagawa ng paraan para yung financial ay lumapit sa iyo. May trabaho ka man o wala o kaya may negosyo ka, ang ilan sa inyo mas pipiliin mo na mag-abroad na lang. Or hanapin ang swerte sa ibang lugar. At yung financial na pinapangarap mo ay darating sa buhay mo dahil na rin sa hindi ka nag-give up na para makamit mo ito. Ang iba naman merong legal issues kaya nagkakaroon ka ng problema sa financial. Maybe hindi nagsusuporta yung person mo. Ang ilan sa inyo malaking abala sa iyo or menos sa kita mo yung pag-asikaso sa mga legal issues para sa karapatan mo. Makukuha mo yung hustisya patungkol sa financial, anumang sitwasyon ito. Ang ilang single, kung kailan wala na kayo ng potential person, marami kang nalalaman patungkol sa kanya.
Nakadalawang cards ka na kung ano yung nangyari sa nakaraan, ito yung nagiging guide mo sa pagpili ng bagong makakarelasyon. Sa relationship, maraming pagbabagong mangyayari na hindi nyo pinagplanuhan. Ang ilan sa inyo biglaang magpapakasal or biglaan na magkakaroon ng baby. Kaya wala kayong choice kundi bumuo na ng sariling pamilya. At saka, base sa mga cards, kung mabuti yung ginagawa mo sa person mo, magkasama man kayo or nagkahiwalay, good karma ang darating sa iyo. Ito naman yung magiging outcome. Ace of Swords, the Fool in Reverse, at Seven of Swords. Ang ibig sabihin naman ng mga cards na ito na sa pagtupad mo ng pangarap mo o kaya pagdating ng blessings sa buhay mo ay wala nang makakapigil pa. Nagkaroon ka na kasi ng fresh start at saka mental clarity sa nangyayari sa buhay mo. Ang warning lang ay huwag padalos-dalos sa mga decisions kahit na pabor ang kapalaran sa iyo. Kasi merong person na sasamantalahin yung kabaitan mo or kahinaan. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, kailangan ng major na changes sa lifestyle mo. Pinapaunawa na bigyan mong halaga yung pangangatawan mo or kalusugan. Kailangan ng improvement sa kalusugan mo para makaiwas ka sa anumang disease o kaya malubhang sakit. Sa mga single, ang ilan sa inyo nakatatlong cards ka na sinusuri mo kung ano yung relasyon na hinahanap mo talaga. At warning na itong card na ito na meron ka talaga makikilalang person na hindi naman talaga magseseryoso sa relasyon. Single ka man or nasa relationship, ang paalala, hindi naman masamang magmahal, pero magtira ka ng respeto para sa sarili mo. Sa relationship naman, wala nang pagkalito sa iyo. Kasi alam mo na kung ano yung gusto mo sa relasyon or ang patutunguhan ng relationship niyo. Ang ilan naman sa relasyon ay merong hindi magandang behavior ang person mo. Pwedeng hindi siya honest sa iyo, merong betrayal sa love o kaya sa financial. Marami siyang sinisikreto or problem na pati ikaw ay nadadamay. Ito naman yung additional card na Ace of Pentacles. Ang ibig sabihin nito ay magiging wise ka na sa paggastos. Hindi ka na bibili ng mga bagay na alam mong hindi naman importante. At saka ang ilan sa inyo ay magsisave ka na ng money. At saka bibiyayaan ka ng universe sa pagiging matuwid mo. Ang ilan sa inyo, itong the devil, merong person na nagsasabi na magbabago na siya pero hindi mo nakikita yung pagbabago sa kanya. At saka wise itong person na to sa maling paraan. Yung kaaway or kaibigan na di niya pinagkakatiwalaan, gusto niya malapit sa kanya para mamanipula niya. Itong Page of Wands naman, sa maraming mahirap na sitwasyon na pinagdaanan mo, itong journey na bago natatahakin mo ang mas lalong magpapa-enhance sa pagiging creative mo at saka abilidad.